Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. So, ito po ngayon ang itatopic natin sa episode 16, yung Blue Pipe versus PPR pipe. Ano po yung kanilang pinagkaiba at ano po yung kanyang kagandahan pati yung costing pag magpapakabit kayo dito kung ano man, kung Blue Pipe man o yung PPR. So, tara guys, o mga kadadi, simula na tayo. Okay. So, nung araw kasi, pag nagpakabit kayo ng tubig, siguro mga 10 years ago, 20 years ago, ang kadalasan ginagamit nun sa water line o pagdating do sa metro ng Maynilad o Nawasa, steel pipe. So, yung steel pipe na yon, alloy po yun. Alloy metal na hindi basta-basta kinakalawang. So, ang kagandahan naman ng steel pipe, kahit magulungan niya ng sasakyan or maipit siya ng bato, mabagsakan ng bato, hindi siya basta-basta nayuyupi. Unless sadyain natin siya, pag pinalo siya ng martilyo o pinukpok talaga, mayuyupi pa rin yan. Pero ang kagandahan sa steel pipe, matibay siya, durable. Pero ang kanyang downside, kinakalawang po siya. Pag hindi nyo po siya na-maintain within 10 years, lalabos na po yung kanyang kalawang. Kakalawangin na po yung kanyang interior, yung pinakakaloob-looban ng pipe. Kaya naglabas sila sa market ng blue pipe kagaya po nito na hindi po siya kinakalawang basta-basta. Yan po. Then, mga ilang taon pa, lumabas na yung PPR. Alam ko mga 10 years ago meron ng PPR, no, 8 to 10 years ago. So, ito ginagamit to sa hot and cold waters line, yung PPR. So, pwede siya sa mainit, pwede siya sa malamig. Durable siya sa init sa kasalamig. Flexible siya, matibay, kahit madaganan niya ng bato, kahit magulungan niya ng sasakyan, hindi basta-basta yan na dudurog. So, talagang matibay. Yan. Kaya niya i-resist yung vibration o yung shock. Kasi sa blue pipe, yun ang hindi niya kaya. Yung mag-resist sa shock or vibration. Minsan, kapag naka-encounter kayo ng yung bahay nyo, pinapa-renovate nyo, may pinapatibag kayo, consider kapag ang pipe nyo ay blue pipe, i-consider nyo na baka may chances na mag-leak yon. Kaya kung kayo magkapatibag ng bahay, magpapalagay kayo ng aircon, window type, malapit sa linya ng blue pipe natin, i-consider nyo yung pwedeng ma-damage yung pipe na yon kapag yun ay ginawa natin. As much as possible, kung magpapatibag kayo sa bahay, yung water line nyo, mas maganda na kung magpapagawa kayo ng bahay, PPR na. O kaya from steel pipe to blue pipe, ang gamitin nyo na guys, yung PPR. Kung steel ba yan o kaya blue pipe, mag-PPR na kayo para sigurado kayo sa tibay, saka doon sa quality. Okay. So yung blue pipe, paano ba to ginagamit? Meron kasi mga component yan na tulad nito, elbow na kabila ay walang thread at yung kabila may thread. So, yung ganito, pinagdutuktong yan sa ating blue pipe para magkaroon ng liko. So, liliko siya ngayon dito, sakali. Yung liko niya is 90-degree angle. Ngayon, kung ang tubo nyo ngayon ay maikli, kailangan nyo pagduktungin, gagamit kayo ng coupling. Yung coupling yung ganito. Yan. Pero ito, hindi ito pwedeng gamitin dito sa kabila. Kasi ito, meron siyang thread. Okay? Sample lang. Ganyan siya. So, tapos yung kabila, pagtutuktungin nyo ngayon para humaba yung tubo. Okay?
Paliwanag na tayo doon, guys. Pero kapag gagamitin to, kailangan nyo to ng pandikit o pang fuse doon sa magkabilang dulo. Gagamit kayo ng PVC cement o yung special glue na ina-apply sa magkabilang side pati dito sa loob ng kanyang connectors para magdikit sila. At kung gagamitin niyo yon, make sure 15 minutes ang curing time bago nyo galawin o bago nyo padaanan ng tubig sa loob. Kasi pag hindi yun na complete yung 15 minutes, magiging marupok yun in the future. Madali siyang makakalas. So, as much as possible, 15 minutes nyo dapat siya patutuyuin pag nag-apply kayo ng PVC cement. May mga brand yun, kagaya ng Moldex, Nailtex, yan. Shoutout kay Moldex saka kay Nailtex. Ganon din guys pala, sorry, yung PVC. Mayroon din tayong brand ni Moldex, mayroon din si Nailtex. So, yan ang common brand na nabibili. So, whether naman kung ano man ang pasok sa inyong budget, pwede naman yon kasi kadalasan sa hardware, pag ibili kayo ng ganito, ang isang tubo na blue pipe, mga 90 pesos to 100. Depende yan doon sa hardware store na bibilan nyo. Kung sa mga legit na hardware store, kagaya ng Ace Hardware, Handyman, alam ko by order doon eh. Saka expect nyo medyo mahal ng konti. Although pares lang naman sa hardware. Ang tatandaan nyo lang naman sa blue pipe, saka dun sa orange pipe, kagaya nito, ginagamit sa mga electrical conduit. Yan. Iba yung function ng orange nga pala, pang electrical conduit yan. Pero ang tatanong nyo lagi doon sa tindahan, kung bibili kayo, bilhin nyo yung Series 1000. Series 1000, makapal yon, kagaya ng ganito. Ang kapal niya mga 4 mm ang kanyang kapal ng tubo. Makapal po siya. Pero yung mga non-series 1000, yung ordinary, mga 3 mm lang yon, medyo manipis siya dito. Yun ang kanyang pinagkaibahan. So, doon nagbabari yung presyo siguro kung non-series 1000, sabihin natin mga 80 pesos, 90 pesos. Kapag mga series 1000, mga nasa 100 pesos yan, ganun, or 110. Depende sa tindahan. Tapos ang sukat nito kasi media o half inch. Yung mas malaki dito, yung 3/4, yung kadalasan mula sa metro ng Maynila o Nawasa, 3/4 yun, yung kapal. So, mas mataba yung tubo nito. May mga tubo na mas makakapal o mas malalapad, kagaya nito. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung T connector. Ginagamit to doon sa 3/4, guys. Kaya medyo malapad siya. Kung mapansin nyo, yung papasok natin to, talagang maluwag siya. Kasi ito yung 3/4 na T connector. At yung sumunod sa 3/4, meron tayong D1, meron din tayong 1 1/4. So, yung mga malalaking pipe na pang-application na yan, depende yan kung ilan ang consumption doon sa isang residential o building ba o pwedeng commercial. So, later ko na di-discussion, guys. Yan. So, sa blue pipe, sabihin natin 90 pesos. Sa PPR, nasa 180 hanggang 200 ang isa. Ang haba nito, 10 feet. Minsan mahigit 10 feet siya. Ang alam ko yung PPR, may 10 feet siya, meron siyang 12 feet. So, depende yan sa store na pag-ibilan nyo. So, more or less, 10 feet, saka 10 feet na PPR at blue pipe, doble ang kanyang presyo. Okay? Yan kasi as a tibay. Ngayon, yung ginagamit natin ditong pang fuse o pang dikit, yung PVC cement, mura lang yon. Yung 50 ml nun, mga nasa 30 pesos. Yung 100 ml siguro mga nasa 60 or 50 pesos lang. So, gagawin nyo pag mag-a-apply kayo, both side, lalagay nyo, apply nyo
ng PVC cement, pati yung kabilang dulo, yung pagkakabitan yung connector. Patuyuin nyo siya ng 15 minutes bago nyo siya galawin o supplyan ng tubig. Kung hindi, magiging marupok yung kanyang connection. Hindi yun tatagal. Okay. Bakit nga pala mahal ang blue pipe? Mahal ang PPR compare sa blue pipe. So, itong mga ganito, kanina kung sinabi ko, dinidikitan to, at kung magkano to, nagkakahalaga to minsan ng 15 pesos, 20 pesos ang isa. Itong elbow. Siguro sa may ibang hardware, nagbebenta sila ng mga 12 pesos nito hanggang 15 pesos. Ganun siya. Doon sa mga coupling, 10 pesos lang yan. Hanggang 12 pesos. Minsan 15 pesos. Depende yan sa store na bibilan nyo. At kaya mahal ang PPR, mahal ang kanyang yung tinatawag natin mga connectors o mga conjunctions niya. Okay? Ito yung tinatawag natin na female adapter, elbow na female adapter. Meron siyang thread sa loob at yung kabilang dulo ay walang thread. Kasi yan ay fuse gamit yung fusing machine. At yung kabila, dito natin kinakabit yung ating gripo o yung faucet natin. Pwedeng shower, pwedeng angle bulb. Yung dito lumalabas yung tubig. Dito nyo ngayon i-fuse dun sa fusing machine. At take note, mahal siya sa halagang, kung makita nyo sa screen ko, medyo baliktad, ay nagkakahalaga to ng 95 pesos. Sabihin ko na lang, 95 pesos o sabihin natin 100 ang isa nito. Compare dito, yung katumbas niya, 15 pesos lang. Ganun ang kanyang presyo. Kaya kung magpapakabit kayo ng PPR, siguraduhin nyo yung budget nyo. Doble, triple, doon sa blue pipe. Kung ang buong bahay nyo, pag pina-estimate nyo, ang gagastusin dito ay 5,000 sa materyales. Pag blue pipe, kapag PPR ang ginamit nyo, doblehin nyo yun yung 5,000. At maglaan pa kayo ng 5,000 uli. Materyales lang yun. Hindi pa kasama yung labor. Ngayon, ang tanong, pag nagpapalit kayo ng PPR, kadalasan hindi nyo na iisipin din yung mga gripo. Saka yung mga service hose o yung flexible hose. Minsan kapag nagpalit kayo, sinasama nyo na yun as bago. Kasi kung yung luma pa rin ikakabit nyo, may chances na mag-leak yun. Lalo na yung mga flexible hose o yung service hose galing doon sa angle bulb papunta doon sa faucet. Okay? Papalitan nyo yun kasi yung kanyang gasket nun sa pinakakaloob-looban, yung pinaka-connector nun, nagdulusyon. Pag nagalaw nyo ng matagal ng panahon naka-stuck doon sa pinaka-angle bulb nyo, nagkakos yun ng leak kasi yung kanyang silat lumuluwag o minsan napupunit. Yan. So, ang nag-assess ko dito, nung nagpakabit ako o nagpapalit ako ng pipe last May, umabot ako ng 25,000. So, kasama na din yung pag-rent ko ng PPR fusing tool. Excuse me po. Kasi ang PPR, mahal na siya. Kailangan pa niya ng special fusing tool para magdikit siya ng kanyang ganito. Yan. Hindi yan didikit yan kapag ginamitan nyo ng PVC cement. Useless po yun. Makakalas at makakalas po ito. So, para ikabit nyo to, yan. Ang una nyong mapapansin dyan guys, hindi yan papasok kahit yan ay magkasukat. Kahit ito ay 1/2, ito ay 1/2. Pag pinawersa nyo yan, hindi yan papasok. Yun ang karakteristik ng PPR. Kasi ginagamitan po yan ng fusing tool.
Okay. Ano po yung fusing tool? Ito po yon. Mega Tools Professional PVC Pipe Fusing o Fusion Machine. Ito po yun yung kanyang kinaibahan sa blue pipe. Gagamit kayo ng fusing tool. Sa mga nagtatanong, hindi naman to gaano kamahalan. Nabili ko to sa halagang 1.5. At ganito po siya. Yan, ganyan po siya. Yan. Meron siyang tinatawag na thread dito. Itong thread na to. So, kung kayo ay magkakabit ng female socket, dito niyo ipapasok. Tapos yung male socket o yung pipe dito sa mas malaking butas. Ganyan po siya. Ngayon, kailangan nakasaksak po yan sa kuryente. Hindi ko sa inyo ma-demo, pero yun po yung kanyang yun pong gagawin nyo. So, ang gagawin nyo muna, painitan nyo muna to mga 1 to 5 minutes para saktong-sakto yung init. Para kapag nag-fuse kayo, siguradong swak na swak. Hindi siya makakalas. Yan po yung ating PPR soldering tool o fusing tool. Importante po yan kung kayo magpapakabit ng PPR. Take note, hindi po yan papasok yung magkabilang dulo hanggat hindi nyo ito pinapainitan ng fusing tool. Kaya kahit ano pong higpit nyo dyan, kahit anong ipasok nyo dyan, hindi siya magtutugma. Kasi sinadya po talaga nila yan na kailangan gamitan ng PPR fusing tool. At ito po yun. Meron niyang stand guys, o mga kadadi, para hindi na kayo maghawak habang nag-fuse. Yan. Shoutout po kay Kuya Adler at binuksan po niya yung ilaw dito sa ating dirty kitchen. Yan. Salamat Kuya Adler. Ito So hindi po to mahal guys. Baka may mag-o-offer sa inyo 5,000 yung ganito. 5,000. Sobrang overkill na po yung presyo niyan. Yun lang po. Meron din yung wattage mga kadadi. Pero hindi ko kabisado kasi ang pagkakaalam ko dito, pag mga fusion, mga nasa 800 watts. Ito po yun. So 220 po siya, tapos 800 watts. Saktong-sakto na yan sa halagang 1.5. Kung bebentahan kayo ng mga 2,000, mag-check muna kayo through online. Kung bebentahan kayo ng 3,000, dalawa na mabibili po niyan ganyan. Pero pangmatagalan na po yan. Matibay na po yung ganyang brand. Okay. At saka may kasama po yung ganitong mga adapter. Yan, para doon sa mga malalaking pipe. Alam ko, pang 32mm, kagaya nito, 32mm, yan. Yan, yung mga tinatawag natin mga, tawag yun guys. 1 1/4 na tubo. Hanggang ito yung pang 3/4 na adapter. Papalitan nyo lang yun dito pagpapalitin nyo. Kasi yung tubo, mas standard nito, nakalagay yung 1/2. Pag mas malaki tubo, kailangan nyo itong kalasin. Kailangan nyo itong ipalit. Ito, magkabila yan. Dito ipapalit nyo. Tapos yung dito sa kabila. May kasamang yan. Ito, Allen wrench. Tapos yan. Meron din siyang adapter. Yan. Pang alis. O pang tanggal. So, kakalasin nyo lang siya dito. Dito. Sa gitna. Ito twist nyo lang yan. Makakalas na yan.
pagkakalasin nyo, kailangan hindi siya mainit. Malamig siya dapat. So, yan yung na-share ko sa inyo, yung tool na ginagamit sa PPR. So, balikan natin yung mga ginagamit ng mga fittings ng PPR kung magkano. Kaya, pag nagpakabit kayo niyan, magugulat kayo sa presyo. Mahal na yung tubo, doble yung presyo. Pero kayo mga fittings niyan, ang presyo niyan times 5 ang halaga. Kasi huwag kayo mabibigla. Bakit times 5 ang halaga? Ang pagkakaunawa ko, kaya siya mahal, meron siyang stainless thread dito. Yan ang nagpapamahal. Ito, hindi talaga kinakalawang yan unless tumagal, kinakalawang din yan. Pero hindi ganun kadaming kalawang ang napuproduce compare doon sa steel pipe. Yan. Okay. Meron ako dito mga natira mga fittings eh. So, alamin na lang natin kung magkano. Ito ay, ang tawag ito is male with thread adapter. Yan. Ang halaga nito, kung di ako nagkakamali, halos parehas lang sila ng presyo. O minsan, mga nasa 110 o 120 itong ganito. Ito, 95 lang. Mahal na yan sa 100 o 110. Meron namang regular na elbow. Ito, kagaya nito. Yan. Ang halaga nito, nag-i-range siya ng 20 pesos hanggang 25 pesos ang isa. Depende sa store. Minsan, bebenta kayo mga 30 pesos ang ganito. Medyo mahal na yun. Yan. So, same lang din to. Para kung magkakabit kayo ng gripo, dito nyo ilalabas yung kanyang sa butas. So, meron naman din ganito. Kung nakadirekta yung tubo sa pader o sa wall, ganito gagamitin natin. I-fuse nyo rin to sa PPR fusing tool para tumikit yung tubo. Yan, dito. Kailangan siyang idikit ng PPR fusing tool. So, kung man nag-experiment, pwede nyo gamitin yung blue pipe saka to, i-fuse nyo. Ang sagot doon, pwede. Kaso, kapag kinabit nyo, magka-crack yung blue pipe nyo, madudurog yan. Hindi niya kakayanin yung init saka yung pressure kapag isinalpak nyo sa PPR fittings. Ito, okay. Pero ito, pag nainitan, madudurog. Yung pagkadurog niya medyo hindi maganda. Yan. Kaya wag nyo i-attempt yan i-fuse. Talagang hindi yan design sa init. Kaya nga may PPR tayo, kasi ito, pwede nyo nadaanan ng hot and cold water. Okay? Yung hot and cold, kung kayo ay merong centralized water heating system sa bahay, yon, pwede nyo linyahan yung magkabilang CR, yung faucet sa kitchen. Yan. Consider doon sa mga may kaya o mga nakaka-afford, mga mayaman, pwede silang maghugas ng kanilang plato using cold and hot water. Ganon din pag nasa CR sila, hot and cold, pati doon sa mga faucet. Sa mga hotel, kadalasan ginagamit yung hot and cold water system. Okay? So, bilang kadadi, hindi lang tayo IT, hindi lang tayo electrical. Dapat meron din tayong alam sa plumbing o yung plumbing concept. No? Plumbing 101. Kaya kung magtatanong kayo, balak nyo magpa-install ng PPR sa bahay nyo, una nyong i-consider yung budget nyo. Kung ang halaga ng installation, lahat doon sa loob ng bahay, pati yung mga gripo, inabot ng 10,000. Lahat-lahat. Kapag nag-PPR kayo, times 3 ang dapat meron kayong budget. Mga 30,000. Yun pa lang ay sa materyales. Guys, ha?
So, hindi ganun kadaling magpakabit ng PPR, lalo na kung ang budget natin ay limited. Sa mga fittings pa naman ng PPR, times 5 ang kanyang presyo. Okay? Kaya talaga mapapasubo kayo dyan sa gastos. Minsan times 6. Depende yan sa store na pagbibilan nyo. The more na mas marami kayong fittings na bibilin na may mga thread o gagaya ito, may stainless thread, mas mahal yan. Pero yung mga walang thread sa loob, kagaya nitong T, yan, walang thread dyan. Gagamitan nyo ng fusing tool para pagdikit yung dalawang part nito. Mga nakakahalaga lang yan ng 25 pesos ang isa. Mura na yon. Yan. Compare doon sa pang blue pipe natin, may 10 piso, may 12, may 15. Yan. Ang katumbas naman nito, 95 pesos. Biruin nyo yung presyo, times 5. Yan. Para mabigyan ko kayo ng idea kung bakit mahal ang pagpapa-install ng PPR. Kasi hindi pa kasama doon yung bayad sa tubero. Kung ang tuberong mag-i-install sa inyo ay 2 o 3, expect nyo ang labor ngayon ng isang skilled plumber, mga nasa 700 hanggang 750. Mataas na po yun sa 800 pesos. At yung kanyang assistant, typical na pwede naman sa kanya 600, 700 isang araw. Kaya kung papagawa niyo yan, papakontratan nyo, nasa sa inyo yan. Pero ang kadalasan guys, kapag kayo ay nagpapagawa arawan, pag sinabing arawan, sa inyo yung pagkain. Ang alam ko, mula breakfast, kung mag-stay sila dito sa inyong compound o vicinity, merienda sa umaga, tanghalian, merienda sa hapon, punan. Sagot niyo yun pag arawan. Kasi lalo na kung malayo yung kanilang panggagalingan at mag-i-stay sila sa inyo, talagang kailangan kayo mag-provide ng pagkain nila. Pero kung malapit lang, merienda sa umaga, tanghalian, at saka merienda sa hapon. Yun lang naman ang obligation yun sa gagawa. Pero pag kontrata, depende yan kung kayo ay magpapakain. Kadalasan pag kontrata, sagot nung gagawa yung kanilang tanghalian. At nasa sa inyo na yun kung sasagutin nyo pa yung merienda niya sa umaga at sa hapon. Yun lang naman guys. Yun ang kalakaran sa pagpapagawa ng bahay, kung ano man, sa materyales, sa labor, sa mga skilled, saka sa mga non-skilled worker. Kailangan yung malaman yon kasi hindi natin ma-expect na minsan kapag nagpaarawan kayo at sinabi nyo hindi kasama pagkain, talagang magreklamo sila kasi ganun ang kalakaran ngayon. Kahit probinsya, guys, ganun. Makakatipid kayo sa arawan. Sa pagkain, doon lang kayo medyo madadagdagan ng budget. Okay? So, kung meron kayong tanong o comment, pakilagay na lang po doon sa comment box doon sa baba. At huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, paki-like na rin po itong video at paki-share na rin din po. At maraming salamat po sa mga sumuporta ng ating YouTube channel na Nate Vlog TV. Maraming pong salamat sa inyo at ingat po kayo at God bless.